Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating Sunday service ngayong linggong ito. Tayo po ay nasa August 2. So ilang buwan na lang po ay December na ulit at matatapos na po ang taon. Sino po sa atin ang nahirapan gumising kaninang umaga dahil sarap matulog para makulimlim, no? Tapos pagligo mo, lamig ng tubig. Gising. Sige po, so let's start. Mag-pray po tayo. Nalangin po tayo. Lord, marami pong salamat sa inyong pag-iingat, sa aming pong pagpunta dito. Lord, we ask for your guidance at yung leading ninyo sa amin, Panginoon, sa aming pong service ngayong umaga. Sa aming pong mga kasama na papunta pa lang po, dalangin po namin ang pag-iingat nyo sa kanila. Gayun din po ang mga kasama namin online, Lord. We pray that you will bless them and this day will be a blessing to everyone, Panginoon, na makakarinig ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, wala pong naibigay sa akin na mga bisita or announcements. Pero gusto ko pong i-remind ang bawat isa kung nakapag-sign up na po kayo para sa ating church outing. Ito po ay sa August 31. Sana po ay makapunta po tayo at kung makakapagdala rin po kayo ng mga kaibigan ninyo. No? Ito po ay gagawin sa Aguas Azules. Binangonan, Rizal. So ano po yan? August 31. Ito po ay time din to fellowship with one another. Time of worship and baptism. Meron din po tayong gagawing baptism dyan. No? So meron din po tayong registration fees. So sa adults po, 600. Sa mga 5 to 12 years old, 200. 4 years old below, free. Galing. At ang DVBS volunteers po, 150. So kita-kita po tayo. Kung meron pong mga gusto na magbayad para sa registration po, kay Ate Aileen po, ang deadline po natin is August 9. So next week, no? So sana po sama-sama po tayo dyan. Okay, sige po, tawagin ko po ang ating mga singers. As we worship today, let us remember the wonderful grace of God shown through Jesus Christ. Though we were undeserving, He freely gave us forgiveness and new life. Sabi po sa Ephesians 2:8, for by grace we have been saved through faith. It is the gift of God. With grateful hearts, let us praise the one whose grace has changed our lives. Kantahin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Praise thee.
God's grace not only saves us, it gives us victory through Christ Jesus. Because his death and resurrection, we have hope and triumph over sin. As 1 Corinthians 15:57 says, "Thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Let us rejoice as we sing the victory we have in Him. Kantayin po natin, Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life to glory, to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming love. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Tumayo po tayo. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there that song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming love. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Ako muna po tayo. The victory we have found is found in Jesus alone. His name is above every name, bringing salvation, hope, and life. Philippians 2:9 declares that God has highly exalted Him and given Him the name above every name. And as we sing, let us exalt and honor that beautiful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kantay po natin, I know of a name, that beautiful name. I know of a name, a beautiful name, that angels brought down to earth. They whispered it low one night long
Father, thank you for your wonderful grace, the victory we have in Jesus, and the power of His beautiful name. Prepare our hearts to receive your word today and help us to live according to your will. May everything we do bring honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa ating mga singers. Para po sa ating pastoral prayer, tawagin po natin ang kapatid na Kuya Dennis Sinchonko. Bago po tayo manalangin, announcement lang po. Sa darating na linggo ay ating Prayer Sunday. So meron tayong Gideons at Lydians. At ang Gideons ay kasama natin ang mga kalalakihan ng mga churches dito sa Metro Manila. So sa linggo gagawin yung First Metro Manila Men's Fellowship. So historical yan sa linggo. At ang ating speaker dyan ay ang ating kapatid na Kuya Ronald. At ang ating theme ay Biblical Manhood. Mga lalaking-lalaki ang pag-uusapan talaga dyan. No? At dun sa ating mga kapatid no, na nagpalista na para sa church outing, maganda po yan. Pero mas maganda kung magbabayad na rin po kayo. Sapagkat ang deadline po natin ay sa 9. Sapagkat sinisecure natin, actually nakapag-down na tayo sa bus. Ang isa nating gusto pong malaman kung kakailanganin pa ba ng isa pang bus. Kaya yung mga nagpalista na nasa bus, ay maganda makapagbayad na kayo. At yung hindi pa nakakapagpalista, magpalista na po kayo kung kailangan ninyong sasakay sa bus. Para sa gadon ay matitimbang natin mabuti kung magdadagdag pa ng bus. Kasi malaki din ang bayad sa bus. At saka dapat masecure natin agad kung kailangan pa ng bus. Ano po? Kasi isang bus pa lang yung ating naarkila. So yung mga hindi makakasakay dun sa bus, sasabit na lang kayo sa bintana. Kaya dapat bilisan po natin kasi ang kalaban natin dito yung panahon. Kaya dun sa mga nakalista na, magbayad na. Dun sa mga hindi pa nagpapalista, magpalista na para sa ganun ay siguradong-sigurado na yung bilang natin. Yun ang gusto natin masecure. No po? Para sa kalaman din ng lahat, salamat sa Panginoon, si Tatay Ading na kapitbahay natin, nakasama natin sa breakfast every Sunday tsaka sa Gideons, ay nakalabasan ng ospital noong Biyernes no, for more than a week siguro o almost 2 weeks. No, nakalabas siya ng ospital, nagkaroon siya ng pneumonia, pero nung Friday ay nailabas na siya, salamat sa Panginoon. Hindi ko lang alam kung pwede na siyang dalawin dito sa bahay kasi hinihintay ko siyang bumaba kasi baka mahirap ang dalawin, no? Baka nagpapalakas pa. Pero dito lang naman siya. Pero nandyan yung kanyang anak. So pwede natin makausap. Yan po. At si Steve, pagpe-pray natin si Steve, no? Bukod sa bagong gupit siya. Alam naman natin yung health condition ni Steve. At patuloy nating ipinapanalangin yung leading at yung kalooban ng Panginoon dun sa surgery na kinakailangan gawin sa kanya. Malaki-laki ang kakailanganin nila dito. So ipag-pray natin at panalangin din natin kung paano tayo magkakaroon ng bahagi sapagkat si Steve naman ay bahagi ng pamilya natin dito. No? Magkamukha na kami ni Steve. No? Para mahaba-haba pa ng konti buko sa'yo. No? Sige po, tayo manalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito na ibinigay ninyo sa amin. Salamat po sa mga paalala ng mensahe ng awitin. Salamat po sa tagumpay na ibinigay ninyo sa aming mga buhay nung kayo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay. Salamat sa tagumpay, sa kasalanan at kamatayan na aming tinanggap mula sa inyo dahil sa inyo pong tagumpay na ginawa para sa amin. Kami, Panginoon, ay tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sapagkat wala pong pinakamabuting bagay na pwedeng tanggapin ng isang tao sa kanyang buhay dito sa mundong ito, kundi ang makilala ang Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas at paglingkuran siya ng buong buhay, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sa pagpapala na ito na aming tinanggap mula sa inyo. Ikaw ang aming kayamanan sa aming buhay. At salamat po
sapagkat patuloy ninyo kaming pinaalalahanan sa araw-araw mula sa inyong mga salita at ganoon din sa aming mga inawit kanina. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat muli kaming magkakaroon ng isang special event ang aming church outing sa August 31. Muli kaming makakapagsama-sama bilang iisang pamilya, isang spiritual community na nagtitipon dito sa San Juan. Salamat sa pagkilos ninyo sa aming buhay at salamat sa iba't ibang mga fellowship na inyong pinasimulan dito sa aming iglesia. At salamat at sa pamamagitan ng mga fellowships na ito ay ang mga kapatid ay pwede nilang madama na sila ay bahagi ng aming buhay. At pwede nilang maranasan ang pagiging bahagi sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mga fellowship na ito. Kaya dalangin namin ang mga kapatid na hindi pa namin nakakasama sa Gideon, sa Lydians, sa married couple, sa young adults at sa youth fellowship. Tinadalangin namin, Panginoon, makasama namin sila at maranasan nila yung tunay na saya ng buhay na nabubuhay kasama ang mga kapatid sa Panginoon. Isang buhay na lumalago kasama ang mga kapatid. Kaya pagpalain ninyo ang aming gawain na ito, ang aming church outing at ang aming mga fellowships. Pagpalain ninyo, Panginoon, at marami pang mga kapatid ang ma-involve dito at hindi nila makita na sila ay nag-iisa o sila, Panginoon, ay walang kaibigan, na sila ay walang kapalagayan ng loob dito sa aming church. Dalangin namin maging bahagi sila ng mga fellowship na ito. Ganon din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat si Tatay Ading ay nakalabas ng ospital sa loob ng 2 linggo, kulang-kulang 2 linggo. Salamat, Panginoon, at siya ay magaling na at nandito na sa bahay at nagpapalakas. Salamat ang fluid sa kanyang lungs ay wala na, na-drain na. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin ang kanyang patuloy na paglakas, ang kanyang complete recovery ay patuloy po ninyong ipagkaloob at dalangin namin ang kanyang anak, ang kanyang mga apo na nag-aalaga sa kanya, ang kanyang pamangkin. Dalangin namin sila na kayong patuloy na magbibigay ng kalakasan sa kanila. At ganoon din kay Tatay Eding, salamat sapagkat namimiss niya ang mga kapatid dito sa church. At naroon ang kanyang pangungulila sa fellowship sa mga kapatid. Dalangin din namin na makasama namin siya sa mga darating na linggo. Palakasin po ninyo siya ng mabilis. Ganon din si Steve, dinadalangin namin ang surgery na kinakailangang gawin sa kanya. Patuloy niyo siyang tulungan at ang kanyang pamilya sa importanteng decision na ito na kinakailangan gawin. At dalangin namin ang inyong pag-iingat kay Steve at dalangin namin ang inyong ang success ng magiging surgery nito, ang mga doktor na titingin sa kanya. Bigyan po ninyo sila ng kahusayan, ng precision sa kanilang mga gagawin na procedure. At dalangin po namin, Panginoon, na mas maging maganda ang condition ni Steve after this operation, after this procedure, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, ang inyong provision para sa kanya at sa kanyang pamilya. At dalangin namin kayo rin ang magpala sa bawat isa sa amin upang ang pagpapala na ito ay maaari naming maibahagi sa isa't isa. Panginoon, salamat po at sa darating din na linggo ay magpapasimula ang Metro Manila Men's Fellowship. Salamat sa inyong pagkilos sa buhay ng mga kalalakihan sa aming mga iglesia dito sa Metro Manila. Dalangin namin ang unang pagtitipon na ito ng mga kalalakihan sa mga churches namin sa Metro Manila sa darating na linggo dito sa aming iglesia. Pagpalain din ninyo ito, Panginoon. At maraming mga kalalakihan ang lumago sa kanilang relasyon sa inyo at lumago sa kanilang relasyon sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak at sa kanilang iglesia at pamunuan spiritually ang kanilang mga sari-sariling tahanan at tumindig sa mga spiritual convictions mula sa salita ng Diyos at protektahan, pangalagaan ang kanya-kanyang pamilya, Panginoon. Kaya dulungan po ninyo kami, dalangin namin ang aming kapatid na Ronald na siya magiging tagapagsalita dito, ay tulungan po ninyo siya. Mangusap kayo sa kanya at dalangin po namin ang inyong mga salita na tatanggapin namin sa linggo ay maging malaking pagpapala sa mga kalalakihan, Panginoon. Lord, ganun din ang aming mga fellowship sa linggo pa, ang aming prayer Sunday, muli ninyong pagpalain ito at ang aming fellowship na ito ay patuloy na
makapagbigay ng encouragement sa bawat isa sa amin. Lord, Ikaw ang patuloy na magkaloob ng pangailangan ng bawat isa sa amin. Nalalaman po ninyo ang aming mga pinagdaraanan, nalalaman ninyo ang aming mga kakulangan, ang aming mga limitations, at nalalaman din ninyo, Panginoon, ang pinakamabuti para sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, patuloy ninyong pangunaan ang aming mga buhay at tulungan ninyo kaming magtiwala sa inyo araw-araw, Panginoon. Marami pong salamat. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay dadako na sa scripture reading. Tawagin po natin kapatid na Kuya Alex. Now there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, joyously living in splendor every day. And a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's table. Besides, even the dogs were coming and licking his sores. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. In Hades he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, so that he may dip the tip of his fingers in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame. But Abraham said, Child, remember that during your life you receive your good things, and likewise Lazarus bad things. But now he is being comforted here, and you are in agony. And besides, all this between us and you, there is a great chasm fixed, so that those who wish to come over from here to you will not be able, and that none may cross over from there to us. And he said, Then I beg you, Father, that you send him to my father's house, for I have the 5 brothers, in order that he may warn them, so that they will not also come to this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them hear them. But he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. But he said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded even if someone rises from the dead. May the peace and faithful encouragement and loving comfort from God be upon us always. Thank you. Tayo po ay maghanda na sa pakikinig ng kanyang salita. No? Tanggalin lang po natin, kung pwede po natin i-silent yung mga phone natin para lang po hindi tayo na ma-distract, at kung meron po tayong mga papel na pwedeng pagsulatan ng notes, no? Maganda po yan. Maganda po ang topic natin today, salvation shown by His Word. Ito po ay sa Luke 16:19-31. Kung pwede pong buksan nyo rin yung inyong mga Bibles para masundan po natin. Tawagin po natin ang kapatid na Mark Kililian. Good morning po. Ang lamig po, no? Sige, tayo pong lahat ay manalangin bilang sa ating pagsisimula. Lord, we thank you for this morning, sa lakas na meron kami. We pray na buksan mo ang aming puso at isipan sa inyong mga salita at mangusap ka sa amin, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo sa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Gusto ko pong magpasimula sa isang tanong. What do you think would convince the whole world that God is real and we need His salvation? Ano po ang inyong naiisip na pwedeng mag-convince sa buong mundo, bawat tao, na totoo ang Diyos
at kailangan natin ang kanyang kaligtasan. No, siguro may mga tao na magsasabi na kung makikita ko yung Diyos mismo sa aking mga mata, ayun, maniniwala ako. Or, meron din mga magsasabi na kung gagawa ang Diyos ng isang malaking himala, milagro, gaya ng may namatay, tapos nabuhay, nandoon ka sa lamay niya, tapos nakita mo, umatin siya ng linggo. Tapos nagpatotoo dun sa afterlife. At nakita mismo yun ng mga mata ko. Ayun, sigurado maniniwala na. Parang reasonable naman po, tama ba? Sapat na kaya yun para maniwala ang mga tao? Siguro may magsasabi na, yes, sapat na yun. But Jesus says, they still would not believe. Parang hindi ko panipaniwala, no? Isang malaking milagro na ang nakita mo. Pero sabi pa rin ng Panginoong Hesus, they still would not believe. So ang passage po natin ay sa Luke chapter 16 pa rin po. At ito yung kwento ng mayaman at ni Lazarus. So familiar po tayo dito sa kwento pong ito. Tignan natin po, ang passage po natin ay hindi isang hiwalay na pangyayari. No, sa buong chapter po na ito, Jesus has been talking about money, possessions, and the condition of the heart of a person. At last week, tinuro po ng Panginoong Hesus na hindi natin pwedeng paglingkuran ang dalawang Panginoon, which is God and money. At nang narinig ito ng mga Pharisees, mga Pariseo, nagkaroon sila ng maling tugon sa ating Panginoong Hesus at kinompronta nila siya. Why? Because, ayon sa verse 14, they love money. Mahal nila ang pera. And after that confrontation, Jesus tells the account of another rich man and a poor man named Lazarus. So about kay Lazarus at sa mayamang ito, there are different views pagdating po dito sa passage na ito. Ito ba ay isang parable? O ito ba ay isang real account ba? Talaga bang nangyari ito? So hati ang pagtingin, no, ng mga scholar diyan. But hindi po yan ang focus natin. Di yan ang issue na kailangan nating masagot ngayong umaga. The emphasis of Jesus dito sa passage po na ito is clear. There is coming judgment, there is life after death, and God has already given His word to show us the way of salvation. Kaya ito po yung main point natin sa umagang ito. God has graciously revealed the way of salvation through His word. Yan ang tugon ni Abraham sa mayaman. At ang purpose, dahil ni-reveal na ng Diyos ang ating kailangan, ang way of salvation, ang purpose, every person is responsible to hear it, believe it, and respond in repentance and faith. Dahil ni-reveal na ng Diyos, ipinakita na ng Diyos, yung paraan ng ating kaligtasan, kung paano tayo maliligtas, our responsibility is to hear that word, that message, is to believe that message, and to respond to that message. At pagdating po sa usapang kaligtasan, maraming tao ang gusto pong maligtas, tama po ba? Gusto nilang mapunta sa langit at ayaw nilang mapunta sa impyerno. Meron ba ditong gusto mapunta sa impyerno? Wala. Kahit sinong tao na tatanungin natin, gusto nilang mapunta sa langit. But the problem is, many people want to be saved on their own terms. Gusto nilang maligtas sila, gusto nilang mapunta sila sa langit, pero sa sarili nilang kaparaanan, sa sarili nilang kagustuhan, on their own terms. And Jesus teaches us something very important, na ang kailangan ng bawat makasalanan para maligtas ay naihayag na at naibigay na ng Diyos. And that brings us to our first truth. God's word is sufficient to reveal the way of salvation. Sufficient, sapat, hindi siya kulang, hindi siya sobra. Makikita po natin dyan, ang request ng mayaman ay papuntahin si Lazarus, no, sa kanyang 5 kapatid para balaan sila sa pwedeng mangyari sa kanila. Kasi nahihirapan na yung mayaman at
nag-request ngayon siya doon kay Abraham na papuntahin niyo po si Lazarus doon sa aming bahay. Meron akong 5 kapatid para balaan ngayon sila doon sa mga pwedeng mangyari sa kanila. But Abraham answered, sabi sa verse 29, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Tas hindi naging sapat doon sa mayaman yung tugon na ito. Kaya ang sabi niya, no. Lakas ng loob, no? No, Father Abraham. But if someone goes to them from the dead, they will repent. Kung merong isang tao na mabubuhay ulit at makikita nila, maniniwala sila at magsisisi sila. Then Abraham gives a powerful conclusion. Ang sabi niya, if they do not hear Moses and the prophets, neither they will be convinced if someone should rise from the dead. Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, maging yung tao na galing sa patay, na muling nabuhay, hindi sila mako-convince doon. Now, what does Moses and the prophets mean? Moses and the prophets was a common Jewish expression referring to the scriptures available to them that time. So yung term na yan, pag nababasa natin yan kay Moses and the prophets, pag nababasa natin yan, yan ay Jewish expression nila na tumutukoy sa scriptures na available sa kanila that time. At ang scripture na available sa kanila that time ay yung Old Testament pa lamang. Dahil hindi pa naman na isusulat ang New Testament dyan. Yung Moses points especially to the law o dun sa first 5 books ng Bible, doon sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Prophets ay tumutukoy ito sa mga prophecies, sa mga patotoo patungkol sa Diyos at sa kanyang mga pangako, lalo na pagdating ng Mesiyas. At yung available that time ay yung Old Testament pa lamang. At ang tugon ni Abraham sa request ng mayaman ay simple lang. Hindi niya sinabi, they need another miracle. Hindi niya sinabi, they need an angel. Or another prophet, or even someone na galing sa mga patay. Ang sabi niya, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Siguro naisip natin, if Old Testament pa lamang ang meron sila, how could it lead them to salvation? Kung Old Testament pa lang yung meron sila, paano to makapagdala sa kanila sa kaligtasan? Wala pa naman dun yung cross. Hindi pa naman dun nahahayag ang ating Panginoong Hesus. At hindi pa naman namamatay si Jesus sa krus. So how can the Old Testament lead them to salvation? The answer, ang buong Old Testament po, it points forward to Christ. Itinuturo nito ang ating Panginoong Hesus patungkol sa ating Panginoong Hesus. Jesus Himself, ang sabi niya sa John 5:39, these are the very scriptures. Ano yung mga scripture na sinutukoy niya dito? Yung mga available that time, which is the Old Testament, that testify about me. Ano bang makikita natin sa Old Testament? Meron sila dong mga animal sacrifices. And it shows, yung mga animal sacrifices na yon, nagpapakita na there is an atonement na pagbabayad sala dahil nagkasala ang tao sa Diyos. Merong Passover lamb. It points to God's provision of a substitute. Someday, may ipoprovide ang Diyos na substitute. Yung mga promises, it points to God's plan of redemption. And yung mga prophecies, it points to the coming of the Messiah, ang ating Panginoong Hesus. At marami pa pong iba na makikita natin dyan. Ang buong Old Testament ay paghahanda sa kanila para sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, ng kanilang Mesiyas. And they were not saved dahil sa pagsunod nila sa kanilang mga religious rituals. Hindi po dahil sinusunod nila yung mga animal sacrifices and offerings, doon sila naligtas. Hindi po. But by faith in God and His promises and looking forward to the Savior He had promised. Hindi po nagbabago ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan. It is by faith from start to finish. Today, anong meron tayo ngayon? We have the Old and the New Testament. We have the complete revelation of God in Christ. Alam natin, we have the testimony of Christ's life.
Alam natin, nabuhay na ang Panginoong Hesus. Ipinako siya sa krus. Namatay siya at muli siyang nabuhay. At ipinahayag ito ng kanyang mga alagad, ng mga apostol. Now, kung sa panahon nila, na Old Testament pa lamang yung meron sila, may malaking accountability na sila na basahin at intindihin at tumugon sila sa salita ng Diyos, how much more sa panahon natin ngayon? Kung yung Old Testament pa lang sila, ang laki na ng accountability nila sa Diyos. How much more na meron tayong Old and New Testament na kompleto na yung revelation? How much more sa panahon natin ngayon? If they were held accountable for rejecting Moses and the prophets, how much more accountable are we who have the complete Bible and knowledge of Christ's death and resurrection? Gaano kabigat yung accountability na yun? Hindi na natin kailangan ng bagong message, bagong mensahe. God's word already reveals the way of salvation. Pinapakita sa atin ito that we are sinners, we cannot save ourselves, and we need a Savior. And that Savior is Jesus Christ. Malinaw po yan. And Jesus Christ died for our sins, and He rose again on the third day. And everyone who believes in Him, everyone who puts their faith in Him, will not perish, but have everlasting life. They will receive forgiveness and eternal life. Hindi natin kailangan pang gumawa ng sarili nating paraan para maligtas tayo. Binigay na ng Diyos ang kailangan at yung paraan para sa ating kaligtasan. Inihayag niya na ito sa kanyang mga salita. Now, the question is, makikinig ba tayo? Babasahin ba natin? Paniniwalaan ba natin? Bukod dyan, ipinapakita din ng salita ng Diyos na yung reality ng eternal destination ng tao. If God's word is sufficient to reveal the way of salvation, then why is salvation is necessary? Bakit kailangan ng kaligtasan? Because there is life after death. Hindi po natatapos sa kamatayan ang existence ng isang tao. Luke 16, 22 to 23. Pansinin natin, gaano kabilis nagbago ang lahat sa kanila. Nung buhay pa sila, yung mayaman, ine-enjoy niya yung kanyang buhay na full of comfort and luxury. Ganun siya klaseng mamuhay araw-araw. Si Lazarus naman, on the other hand, punong-puno siya ng sugat sa katawan. Mahirap siya, gutom siya. At nandoon siya lagi sa gate ng mayamang ito at naghihintay ng mga pagkain na mahuhulog para makain niya. Now, to the people watching, lalo na sa panahon nila, na ang context ng pagiging blessed sa kanila, materially. Probably, as though the rich man was blessed enough by God and Lazarus was forgotten. Na parang nakalimutan na siya ng Diyos dahil sa kahirapan na kanyang nararanasan. But then, pareha silang namatay. And death changed everything. Nagbago ang kanilang kalalagayan. Tinuturo sa atin nito ng isang napaka-importanting bagay that our circumstances in life do not determine our eternal destiny. Hindi porket mayaman ka, maganda buhay mo dito, ay pagdating sa kabaling buhay, ganun din. O kaya mahirap ka dito, pagdating sa kabalang buhay, mahirap ka pa din. O naghihirap ka pa din. Hindi po. Hindi yung ating mga circumstances o kalalagayan sa ating buhay ang magdedetermine ng ating eternal destiny. At pagdating sa stewardness, last week, pinag-usapan natin ang pagiging steward. Hindi lamang po ito patungkol sa mga material na bagay para magamit natin sa kalooban ng Diyos. God also entrusted us our life, ang ating buhay. We are also stewards of our life. Paano ba natin ginagamit ang ating buhay dito? Gamitin natin ito, ang ating buhay, para sa kalooban ng Diyos. Kung paano natin gustong gamitin yung ating mga material blessing
para sa kalooban ng Diyos, yung buhay din na meron tayo, maganda magamit din natin para sa kalooban din ng Diyos. Dahil kapag natapos na ang ating buhay dito sa mundo, ito yung pasilip ng ating Panginoong Hesus sa pwedeng mangyari. The rich man was in conscious torment. Alam niyang naghihirap siya. Alam niyang nasasaktan siya. And Lazarus was in comfort. Now, hindi po naghihirap ang mayaman dahil siya ay mayaman. At hindi rin naligtas si Lazarus dahil siya ay mahirap. No, hindi po ganun. The issue was the condition of their hearts before God. Mababasa natin dito, the rich man, namuhay siya para sa kanyang sarili. Nasa kanya na ang lahat ng kanyang kailangan dito sa mundo. Yung kayamanan niya. Para sa kanya, sapat na yon. Pero baliwala sa kanya yung katotohanan patungkol sa Diyos at yung taong nangangailangan na malapit sa kanya. And when death came, nung dumating ang kamatayan, nung kumatok ang kamatayan, his wealth could not help him. His earthly wealth could not save him. Makikita natin dito na death is certain, judgment is certain, and eternity is certain. Sigurado po yun. Hindi natin pwedeng pasubalian yun. Ang tanong ngayon sa atin dito ay hindi lang kung kailan tayo mamamatay, kundi, where will you spend eternity? Alam mo na ba? Alam mo na ba, pag natapos ang buhay mo dito sa mundo, alam mo na ba kung saan ka tutungo? Saan ka mag-spend ng pangwalang hanggang buhay mo na? Alam niyo yung isang nakakalungkot at the same time parang nakakatakot din dito sa passage na to. Nasabi sa verse 26, there was a great divide between them. There's a great chasm. Sa Tagalog, napakalalim na bangin. At hindi po pwede na tumawid papunta sa kabila yung mayaman. At hindi rin po pwede na tumawid papunta sa kabila si Lazarus kasi nag-request siya eh. Dahil sa sobrang hirap na kanyang nararanasan, ang unang request niya, pwede po ba si Lazarus na pakidot-dot lang yung daliri niya sa tubig, tapos pakipatak sa dila ko? Kasi sobrang naghihirap na po ako eh. Hindi pwede. The point is clear. After death, the eternal state, our eternal state is fixed. Hindi pwede magpapalipat-lipat ka. Merong napakalaking bangin sa gitna nun na hindi ka pa pwedeng lumipat sa kabila para tulungan kung sino yung gusto mong tulungan o lumipat dito sa kabila, papunta dito naman para kahit paano maibsan naman yung aking nararanasan. Hindi. There's no second opportunity for repentance after death. Kahit pa sabihin mo pa ulit-ulit na, Lord, I changed my mind. Nagbabago na yung isip ko sa'yo. Totoo nga yung salita mo. Sumasampalataya na ako sa'yo. Kahit pa ulit-ulit mo yan sabihin, hindi na mababago yung kalalagayan mo. Why? All your life, anong ginawa mo? Yung haba ng buhay natin dito sa mundo, yan yung haba ng chance na binigay sa iyo ng Diyos para makilala mo siya, para kilalanin mo siya, para sumampalataya ka sa Kanya. That is why, now is the time to repent. Now is the time to respond to God's Word. Now is the time to trust in Christ. Habang nabubuhay pa po tayo. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 6:2, now is the favorable time. Now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi next week, o pagtanda mo na. Now. Dahil walang nakakaalam sa atin kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Tama po ba? Meron ba nakakaalam dito? Hindi. Only God knows yung ating lifespan. And once this life ends, yung opportunity to repent
is gone. Kaya nga, the gospel is so urgent. Napaka-urgent ng gospel na kailangan nating maipahayag ito. Kung narinig mo na ang salita ng Diyos at yung kaligtasan na offer niya, huwag natin itong ipagpaliban. Sumampalataya ka na sa Panginoon. Huwag po natin sabihin na bukas na lang, o kapag ready na ako, o kapag matanda na ako, o pag marami na akong naayos sa buhay ko, o kaya pag mabait na ako. Maniwala ka, hindi darating yun. Why? Because you don't know whether you have tomorrow or not. Hindi mo alam. Alam mo ba kung magigising ka pa bukas pagtulog mo mamaya? Hindi. Para sa mga taong sumampalataya na sa Panginoong Hesus, this passage ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Anong pag-asa? That death is not something to fear. Kung ikaw ay sumampalataya na sa ating Panginoong Hesus, pinapakita nito na yung kamatayan ay hindi natin dapat katakutan. Death is not the end. Para sa isang taong sumampalataya na sa Panginoong Hesus, death means entering into the presence of the Lord. Pakaganda, di ba? Na yung kamatayan na kinatatakutan ng marami, pero para sa isang tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus, para lang itong isang pintuan na magbibigay daan sa iyo papunta sa presensya ng Diyos. But for those who continue to reject Christ, para sa mga tao na patuloy na nire-reject ang ating Panginoong Hesus, nire-reject ang kanyang mensahe, this passage is a serious warning. At paulit-ulit na nagtuturo ang Panginoong Hesus, na winawarningan ng Panginoong Hesus patungkol sa judgment and hell. Paulit-ulit yan. Hindi dahil malupit siyang Diyos. Hindi rin dahil gusto niya magparusa. O na-enjoy niya. Hindi. But because He desires people to repent before it's too late. Yan ang sinabi ni Peter. The Lord is patient, not wishing that any should perish, but all should reach repentance. Napaka-patient, napaka-pasensyoso ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat tao, na ayaw niya na kahit ni isang tao man ang mapapahamak. Ang gusto niya, ang desire niya, ang lahat ay magsisi at kumilala sa Kanya. And this is where the beauty of the gospel shines. Yes, sin is real. But so is forgiveness. Totoo ang kasalanan. Pero totoo rin ang kapatawaran na binibigay ng Diyos. Judgment is real. Totoo na may paghatol. Pero totoo rin yung biyaya na gustong ibigay sa atin ng Diyos. And hell is real. Pero totoo rin yung kaligtasan na ino-offer sa iyo ng Diyos ngayon. Kaya niya paulit-ulit itong sinasabi at itinuturo. Dahil ayaw niya na mapunta tayo dun. Ang gusto niya, maligtas tayo. Because your religion cannot save you. Yung good works mo, hindi yan makapagligtas sa'yo. Yung church attendance mo, hindi yan na makapagligtas sa'yo. Yung morality mo, yung pagiging mabait mo, mabuting tao, matulungin mo, hindi yan na makapagligtas sa'yo. Yung mga religious activities na napaka-active ka, hindi yan na makapagligtas sa'yo. Our only hope is Jesus Christ. Yan ang sinasabi ng kanyang salita. Kaya nga, sabi sa Romans 1:8, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang paghatol para sa isang tao na sumampalataya kay Kristo. Hindi sa kanyang mabubuting gawa, hindi sa kanyang church attendance o sa religious activities, but those who are in Christ. That is the hope we have in Christ. And 3, rejecting God's word leads to eternal loss. Pinapakita rin yan dito sa ating passage.
Ngayon, naintindihan na ngayon ng mayaman na hindi na siya pwedeng umalis dun sa kanyang current situation. Naintindihan niya na yon. So naisip niya ngayon yung kanyang request kay Abraham. Napapuntahin si Lazarus sa kanyang mga kapatid para balaan sila, warningan sila sa kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Nais niyang may warning sa kanyang 5 kapatid na probably parehas ng kanyang pamumuhay. But Abraham responds, they have Moses and the prophets, the scriptures. They have the scriptures. Pakinggan nila yung scripture, basahin nila yung scripture, at mag-respond sila doon. Pero ang sabi niya, no, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Humanly speaking, parang tama. Naisip natin, of course, they will repent. Lalo na sila mga Hudyo, na parang, pag may nakita silang miracle, napakadali nilang mahook. But Abraham responds, kung di nila pakikinggan yung scripture, si Moses at yung mga propeta, neither will they convince if someone rises from the dead. Now, Jesus' teaching, ang turo ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita ng napakalaking problema nating mga tao. The greatest problem is not the absence of miracles. It is the refusal to believe God's word. Yan ang pinakamalaking problema ng tao mula na noon hanggang sa ngayon. Hindi kulang sa milagro ang Diyos. Hindi. Kundi yung refusal, pagtanggi sa paniniwala niya sa salita ng Diyos. Napaka-available na ng salita ng Diyos ngayon. Ayaw pa nilang pakinggan. Gusto pa nila makakita ng napakaraming milagro bago pa sila maniwala. At makikita natin, sa John chapter 11, familiar ba kayo dyan? Ang katotohanan patungkol dito, when Jesus raised a dead man to life, sabi nung mayaman, kung may mabubuhay mula sa mga patay, maniniwala yung mga kapatid ko. John chapter 11, may binuhay ang Panginoong Hesus mula sa mga patay. 4 days ng patay. Naalala niyo ba kung sino yun? Si Lazarus. Now, hindi ko po sinasabi na parehas na Lazarus to. No, hindi po yun. Magkaibang Lazarus po yan. But yung point lang po, kaya ko ito nabanggit, nung muling binuhay ni Jesus Christ si Lazarus, naniwala ba yung mga tao sa kanya? Hindi. Siguro yung kanyang mga alagad at yung mga malalapit sa kanya, naniwala sa kanya. Pero yung iba, majority, anong ginawa nila? Instead of believing dun sa nakita nila, nag-report sila sa religious leaders. At ano ngayon ang nangyari? Nagplot pa sila, nagbalak pa sila na patayin si Jesus at si Lazarus. Na yung taong binuhay, binalakan nilang patayin ulit. Hindi sila niniwala. Pag-isipan natin yan. A man was raised from the dead. At marami sa kanila ang nakasaksi nun. And people still refuse to believe. Marami pa ring tao ang hindi naniwala at sumampalataya sa Panginoong Hesus. And later, Jesus Himself rose from the dead. Diba? 2 na yun. Binuhay si Lazarus na isang tao at marami nakakita, hindi sila naniwala. Jesus Himself rose from the dead. At ang sabi sa scripture, more than 500 people ang nakakita sa Kanya at the same time. Pero naniwala ba ang maraming tao? Hindi. Hanggang sa ngayon, yung mga Hudyo, hindi pa rin naniniwala sa Kanya. That proves Jesus' point sa passage na ito. Miracles alone do not change human heart. Pwede silang ma-amaze. Pwede silang humanga, mamangha sa mga miracles na kanilang nakita. Malamang nung nakita nila na naglakad sa palabas ng libingan si Lazarus, marami sa kanila ang namangha. Marami sa kanila ang na-amaze. But miracles alone do not change human heart. Only God, through His Word and Spirit, brings people to saving faith. Kahit makakita ka ng napakaraming milagro dyan,
Hindi mababago niya ng puso mo. Pero magbasa ka ng salita ng Diyos. Maraming nagpapatotoo na nabago sila ng salitang ito. Alam po ninyo yung danger ng delayed repentance? Pansinin niyo po dito, dun sa passage na to. The rich man only became concerned about his brothers after he was already in torment. Nagkaroon lang siya ng concern sa kanyang mga kapatid nung naghihirap na siya. Nung buhay pa siya, napakarami ng kanyang opportunity to listen to God, to share God sa kanyang mga kapatid. He had every opportunity to repent and to share God's word sa kanyang mga kapatid. Pero hindi niya ginawa. Only after death, saka lang siya nagkaroon ng full understanding ng seriousness of eternity. But by then, it's too late. Too late na. Nandoon na siya sa place of torment. Naghihirap na siya. Para sa mga mananampalataya, many of us have family members, friends, kapitbahay, kasama sa trabaho, classmate, na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Hindi gaya ng mayamang lalaki na ito. We still have an opportunity to tell them, to share it to them, to reach them out. Marami pa tayong opportunity. Sa araw na to, meron tayong opportunity to share God's word, to share the gospel. Ang gusto ng mayaman, magpadala ng someone sa kanyang mga kapatid. Pero alam po ninyo, we are already that someone. Doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. God has entrusted His word to His church. Hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga leader, o sa elders. Hindi. Ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita, the gospel of His salvation, sa kanyang church. Sa atin pong lahat. Sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At ang tanong ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? Paano? And how can they believe in Him if they never heard about Him? Paano sila sasampalataya kung hindi pa nga nila naririnig? At paano naman sila makakaparinig patungkol sa Kanya unless someone tells them? O, sino yun? The church. Tayo po yun. We are that someone na kinakailangan na sabihin sa mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo ang kanyang salita. Tayo po yun. Yung pinagkatiwalaan ng Diyos na ipakilala siya sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. God uses His people to proclaim His gospel. And God has placed someone in your life. At tanging ikaw lang ang makakaabot nito. Makakaabot sa Kanya. Sino yon? Hindi ko po alam, no? But God placed someone in your life na gusto niya na bahagian mo ng salita niya. Do not wait until it's too late. Hindi yung nasa kabilang buhay na tayo. Nandudong ka na sa fixed na destination natin, sa eternity natin. Saka mo pa sasabihin na, sayang, dapat pala, sinirang ko to. O kaya kung mananampalataya ka naman, kinuha ka na ng Panginoon, nandudong ka na sa kasama niya, sa piling niya, sana pala sinirang ko to. Huwag po nating hintayin na mahuli ang lahat bago pa natin sabihin ang mensahe ng Diyos ng kaligtasan at pag-ibig sa kanila. Kasi kung tayo nga, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mamamatay, lalo sila, hindi natin alam. To conclude our message, mga kapatid, God has already spoken through His Word. He has revealed the reality of sin. He has revealed the reality of judgment. And He has revealed
the reality of eternity. Yan po ang nakita natin dito sa passage nito. And most importantly, bagamat parang mga nakakatakot yung unang tatlo, He has revealed the way of salvation through Jesus Christ. Hindi lang niya inihayag sa atin na may kaparusahan, na tayo ay makasalanan, na tayo ay pupunta dito sa lugar na ito. Hindi lang yun ang inihayag ng Diyos. Ipinahayag din niya at ipinakita din niya sa atin, there is a way para hindi ka mapunta doon. At ang ating Panginoong Hesus, ang binigay niya sa bawat isa sa atin. The only question is, will we listen to what God has already said? Pakikinggan ba natin? Babasahin ba natin yung salita ng Diyos na inihayag niya sa atin? Before I close, gusto ko lang pong mag-iwan ng tatlong tanong sa atin. Have you placed your faith in Christ? Sumampalataya ka na ba sa ating Panginoong Hesus ngayon? Inilagay mo na ba ang iyong pananampalataya sa Kanya? Na yung Kanyang ginawa sa krus ay sapat na nakabayaran para sa iyong kasalanan at sapat na para iligtas ka? Sumampalataya ka na ba sa Panginoong Hesus? Or are you trusting in something else? Ikalawa, if today were your last day on earth, where would you spend eternity? Hindi po ito yung tanong na saan mo gustong mapunta. Hindi po. Kundi, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Kung ngayon na ang huling araw mo dito sa mundo, alam mo na ba kung saan ka mapupunta? At ikatlo, sino sa buhay mo ang nangangailangan o kailangan makarinig ng salita ng Diyos, lalo na ng kaligtasan? Sino? Sino sa buhay mo yung hindi pa nakakilala sa Panginoon? Mahal din siya ng Diyos. Namatay din si Kristo para sa kanya. At nais niyang malaman, ipaalam mo yun dun sa tao na yun. Huwag po sana tayong umalis sa building na ito na alam lang natin yung kwento ng mayaman at ni Lazarus. Na alam lang natin na merong langit at impyerno. Huwag lang po. Let us respond to God's word. Because salvation is shown by His word. And that salvation is found in Christ alone. Kinakailangan nating pakinggan ito, basahin ito, and let us respond dun sa mensahe na ipinahayag na ng Diyos para sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa dakilang pag-ibig niyo sa amin. At ang pag-ibig po na ito ay pinahayag niyo sa amin mula sa inyong mga salita. Salamat po dahil wala kang itinago sa amin. Pinakita mo yung reality ng kasalanan, ng kaparusahan, ng impyerno. Pero higit sa lahat, ipinakita mo yung paraan para hindi namin maranasan ito. Salamat sa pag-ibig na patuloy mong pinaparanas sa amin. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng lakas ng loob na yung kaligtasan na tinanggap namin sa iyo ay maibahagi din namin sa iba, lalo na sa mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Dahil Panginoon, mahal mo din sila at namatay ka para sa kanila. Thank you, Lord, for our salvation. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palain po tayo, mga kapatid. Tayo po ay magkakaroon ng 3 to 5 minutes na break. Meron po tayong 3 to 5 minutes na break po bago po tayo mag-resume.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay tutungo na sa breaking of bread or sa Lord's Supper. Simulan po natin ito ng awitan. Kantahin po natin ang Joyful, Joyful, We Adore You. Kantahin po natin ang dalawang verse. Joyful, joyful, we adore thee, God of love, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, holy to the Son above. Sing and songs like the dawn of words of gladness fill us with the light of day. Thy words with joy surrounds the earth and heaven, flanked by grace. Stars and angels sing around the center of unbroken grace. Field and forest, vale and mountain, valley, meadow, flashing sun, birds and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Para po pangunahan tayo sa ating devotion, tawagin po natin ang kapatid na Reggie Igalla. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit. Kabanatang 16 at talatang 11. Sa Psalms chapter 16 verse 11. 16. Psalm 16 verse 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Ano po ang ibig sabihin ng kagalakan in Tagalog? Isang malalim at matatag na kaligayahan mula sa Diyos. Ang awit, chapter 16, verse 9 to 11, ay ang pangwakas na bahagi ng papuri ni David. Nagpahayag siya ng kagalakan sa paniniwalang kahit kamatayan ay hindi makakapaghiwalay sa kanya sa pakikisama sa Panginoon. Siya ay makaliligtas sa kamatayan at magtatamasa ng walang hanggang kasiyahan sa presensya ng Panginoon. Sa pagtatapos ng kanyang awit, pinasalamatan ni David ang Panginoon sa pagpapakita sa kanya ng daan ng buhay na patungo sa langit. Walang nakakainip o nakakasawa sa langit. Ito ay isang lugar ng kapuspusan ng kagalakan at walang katapusan na kasiyahan. Ang pinakadakilang kagalakan ay nagmumula sa pagiging nasa presensya ng ating Panginoong Hesus. Ang unang Tesalonika, kabanatang 4 at talatang 17 ay nangangako na ang mga mananampalataya ay makakasama ng Panginoon magpakailanman. Basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, it says, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Makikita natin siya ng harapan at tayo ay magiging katulad niya.
Ito ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 2. Ang bawat mananampalataya ay magkakaroon ng katawan na katulad ng kanyang niluluwalhati ang katawan. Ang sabi sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Sa langit, tayo ay magiging malaya magpakailanman mula sa kasalanan, sa sakit, sa kalungkutan at kamatayan. Masisiyahan tayo sa muling pagsama-sama ng ating mga Kristiyanong mahal sa buhay at mga kaibigan. Ang langit ay isang kaakit-akit na lugar. Inilalarawan ito sa pahayag, chapters 21 and 22, na higit pa sa kalwalhatian ng alinmang lugar dito sa lupa. Merong itong mga pintuang perlas at mga lansangan na ginto. Ang mga naglagak ng kanilang pananampalataya kay Kristo ay maaaring umasa ng may pag-asa at galak. Ang kalungkutan naman ay maaaring maging kapalaran natin sa buhay na ito. Dahil sinabihan tayo na sa mundong ito ay magdaranas tayo ng mga pagsubok at paghihirap. Ngunit dapat tayong maging masigla, mga kapatid, dahil nasa atin ang kanyang banal na Espiritu. Habang itinuon natin ang ating mga puso at isipan sa kagandahan ng ating muling nabuhay na tagapagligtas, natatanggap naman natin ang kanyang ganap na kagalakan, pag-ibig at ang kanyang kapayapaan. Hindi lamang sa mundong darating, kung hindi sa bawat araw ng ating buhay dito sa lupa. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mensahe po kanina, pinaalala sa atin, the greatest strategy is not dying without riches. It is living without Christ. At para po sa ating breaking of bread, ito po pinapaalala naman po sa atin. God fills us with joy in His presence. Tayo po ay dadako na sa breaking of bread. Ang gawain po na ito ay kung hindi pa po malinaw sa inyo at may mga katanungan, ay wag po kayong mahiya na ipasa po muna sa inyong katabi. At lumapit po sa ating mga leaders upang mabigyan po kayo ng, o malinawan po kayo sa gawain na ito. Pero kung kayo naman po ay may personal ng relasyon sa ating Panginoon, ay ni-invite po namin kayo na makisama sa gawain na ito. At ang mga kalalakihan po ay malaya po na manguna, na magpakanta or mag-share. Awitin po natin bilang panimula ang He Lives, He Lives.
Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Nung makilala natin ang Panginoon sa ating buhay, ay siguro wala nang ibang dahilan para tayo ay malungkot pa sa ating buhay. No? Ang lahat ng dahilan para tayo ay magalak na sa atin ang lahat, sapagkat ang pinakadahilan ng ating kagalakan sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus. At nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, ang sabi ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos ay tumira sa atin, sa ating mga katawan. No? At tumira ang banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Nakatira siya simula nung mga sandaling tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, hanggang sa ngayon, hanggang sa iiwanan natin ang mundong ito. Mananatili siya sa ating katawan, sa ating buhay, ang banal na Espiritu ng Diyos. At ang kagalakan ay tinanggap natin nung tinanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang kagalakan ang nagpapahayag na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5, 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. So yung kagalakan ay tinanggap natin sa mga panahon na tinanggap natin ng Panginoon. Kasi kasabay ng pagtanggap natin sa Panginoon, dun din ang panahon ng pagtira sa atin ng banal na Espiritu. At nung tinirahan tayo ng banal na Espiritu sa ating buhay, tinanggap natin yung kagalakan na yun. Kaya kung titingnan po natin, nasa atin ang kakayahan, kalakasan, abilidad para maging magalak sa lahat ng panahon, sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. At ang pinakamaganda, pinakaimportanteng bagay, pinakamahalagang bagay sa buhay na pwedeng tanggapin ng isang tao sa mundong ito, ay tinanggap natin. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang kaligtasan. Kaya ang sabi ng awit, how marvelous, how wonderful, my song shall ever be. No, ibig sabihin, ang aking buhay bilang isang anak ng Diyos ay laging magiging magalak, laging magiging masaya. Kaya kung mapapansin po ninyo, kahit tayo ay may mga pagsubok na pinagdaraanan sa ating buhay, gaano mang kahirap ang problema, gaano mang kahirap ang pagsubok, pag ang Panginoong Hesukristo, dahil ang banal na Espiritu ay nakatira sa ating buhay, napapansin ninyo, nagkakaroon pa rin tayo ng kakayahan, no? Na magalak. Ibig sabihin yung naroon ang kapayapaan sa iyong puso, naroon ang kapahingahan sa iyong puso, naroon ang katiyakan sa iyong puso na okay ako, kahit ang bigat ng pinagdaraanan ko, kahit na basag ang puso ko, okay ako. Kasi ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa aking buhay. Kaya, ang iniisip ko, ano ang dahilan para mawala ang kagalakan sa aking buhay? Actually, may dahilan din eh. Kasi yung pagtalikod sa Diyos no? Yung kasalanan. Kapag tayo ay nagkakasala, lumalayo sa Panginoon, nawawala yung kagalakan ng kaligtasan na yun. Pero nandun pa rin yun. No, yung kaligtasan hindi nawawala, pero yung kagalakan ng kaligtasan nawawala at kagalakan ng fellowship. Kaya nasa atin yung kagalakan. At ang sabi, yung kagalakan na yun ay nagaling sa Panginoon ay pinupuspos niya ang ating buhay, pinupuno niya ang ating buhay sa presensya ng Diyos. At sa ating patuloy na paglakad na malapit sa Panginoon, yung kagalakan na tinanggap natin sa panahon ng kaligtasan ay lalong nagiging totoo sa ating buhay habang tayo patuloy na lumalakad at sumusunod sa Panginoon. Kaya masarap maging anak ng Diyos. Amen? No? Meron ba ditong malungkot dahil anak siya ng Diyos? Kapag naunawaan mo mabuti na ikaw ay anak ng Diyos, ay ang puso mo ay mag-uumapaw sa kagalakan. Yung atin lang mga katotohanan na pinag-aaralan kanina, masking mga katotohanan ng ating inaawit kanina, kung paano kinuha ng Panginoon ang ating mga kasalanan, at kung paano niya tayo pinatawad, at kung paano niya tayo binigyan ng katiyakan, yung realidad ng buhay sa kabilang buhay, yung realidad ng kapahamakan sa kabilang buhay ay hindi ko mararanasan.
kundi ang mararanasan ko yung katotohanan na makakasama ko ang Panginoon forever and ever and ever. Purihin ang Diyos. Yung mga katotohanan na ito ay patuloy na nagpapasigla at nagbibigay ng kagalakan sa ating mga puso. Kaya sumagang ito, maggalak tayo sa Panginoon, kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo nung siya ay nasa kulungan, rejoice in the Lord. I say it again, rejoice. Rejoice in the Lord. Tayo ay magalak, tayo magsaya, tayo ay magdiwang sa Panginoon at hindi sa anumang mga material na bagay. Ang kagalakan ay galing sa Panginoon at ang nagtunay na nagbibigay ng kagalakan ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. At nawa sa umagang ito, nag-uumapaw ang ating puso sa kagalakan na kasama natin ang Panginoon sa ating pag-alaala sa Kanya, sa ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Manalangin po tayo mga kapatid. Pinupuri ka namin, O Diyos na makapangyarihan, O Diyos na mapagmahal, na siyang tumubos ng aming mga kasalanan. Hindi naging madali ito para sa inyo, Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, you endured the cross, scorning the shame, despising the shame. Panginoon, binatan ninyo ang lahat ng hirap sapagkat naniniwala kayo. Pagkatapos ng mga kahirapan na yun, ay you're looking forward to that joy of being with the Father. Yung kagalakan na makasama ang Ama pagkatapos ng kahirapang dinanas ninyo. At yung kagalakan sa katotohanan ng mga taong kikilala sa inyo ay mapapatawad sa kanilang mga kasalanan. Lord, thank you for enduring the cross. Salamat po, Panginoon. At kaming lahat ay naririto ngayon because you have endured the cross. Kaming lahat ay narito ngayon sapagkat kayo ay inilibing. At pagkalipas ng 3 araw, kayo ay muling nabuhay, Panginoon. Kaya sa aming buhay ay sa araw-araw, gaano mang kahirap ang buhay, gaano mang kahirap ang pagsubok, gaano mang kalalaki ang mga problema, lagi kaming merong dahilan na magpuri, magpasalamat, at magalak sapagkat ang tagapagligtas ay nasa aming buhay. Maging mapait man ang aming buhay sa mundong ito, subalit sa kabilang buhay ay mapupuspos ito ng kagalakan sapagkat makakasama namin ang tagapagligtas na nagmahal, na umibig sa amin, nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Panginoon, purihin ka sa umagang ito. Itinataas namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Sapagkat kung wala ka sa aming buhay, walang saysay ang aming mga buhay. Walang kabuluhan ang aming mga buhay kung wala ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, ikaw ay dumating. Salamat, Panginoon, at pinili mong talikuran ang komportabling buhay sa langit out of the ivory palaces into a world of woe. Iniwanan mo ang iyong kalwalhatian doon sa langit at tinungo mo ang aming mundo na naroon ang kahirapan at pagdurusa. Pinili mong maghirap, pinili mong magdusa para maranasan namin ang nag-uumapaw na kagalakan sa aming mga puso ngayon dahil sa katotohanan ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat, O Diyos. At dalangin namin sa aming pag-aalaala sa iyo sa umagang ito. Maluwalhati ka, Panginoon. Ang puso ng bawat isa sa amin ay maghayag na ikaw lamang ang aming pinakamamahal sa lahat. Na ikaw lamang ang tinatagi ng aming mga puso at ang aming buhay. Ikaw lamang ang aming pinakaiibig sa lahat. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, maluwalhati ka, malugod ka sa aming pag-alaala sa iyo. Salamat sa tinapay at sa saro na ito na nagpapaalala sa amin ng mga dakilang katotohanan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, inibig mo kami kahit kami ay hindi kaibig-ibig. Salamat po. At dahil sa iyong pag-ibig, tinuruan mo kaming umibig sa iyo, O Diyos. At tinuruan mo rin kaming umibig sa aming mga kapatid at sa aming kapwa. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, luwalhatiin ka at itaas ang iyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Ang ganda po ng sinasabi ng isang Christian song patungkol sa kagalakan. Sabi doon, I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me and no one can destroy it. Tunay na kagalakan na natanggap natin mula sa Panginoon ay walang makasira o makapag-alis nito. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin at sa kagalakan, Panginoon, na habang nabubuhay kami dito, kahit may problema, naroon po ang kagalakan na nanggagaling sa inyo. Kaya Panginoon, sa pagkakataong pong ito ay sinasamba po namin kayo sa lahat ng ere ng buhay namin. At ang pagbibigay namin, ang pag-offering ay isang pribilehiyo na magagawa namin sa tuwing araw ng linggo, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ito, Panginoon, tunay na maging pakinabang ito, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong gawain. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Now to him who is able to keep you from falling. With exceeding to the only wise God, our Savior, glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Mga kapatid, habang tayo po ay naghahanda na sa ating pag-uwi, naway magpatuloy ang ating pagsamba sa Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga labi, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Dalhin natin ang kanyang pag-ibig, dalhin natin ang kanyang kapayapaan at katotohanan saan man niya tayo dalhin sa bagong linggong ito.
At naway sumaatin ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Pagpalain po tayo lahat ng Diyos, magkaroon po tayo ng isang mapagpalang linggo at patuloy natin walhatiin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Magandang tanghali po sa inyong lahat.